Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi pa po tayo gising. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pakigising po ninyo mga tabi, ulit po. Batiin sila ng isang magandang umaga. Show of hands lamang po, no? Mag-attendance check lamang tayo para tignan natin. Mga kapatid, sino na sa inyo so far ang nakakakumpleto ng simbang gabi? Dalawang araw pa lamang po. Pakitaas pong kamay. Taas po. Bugay mo yung kamay. Mari po ba palakpakan natin ang ating sarili. Pangalawang araw pa lamang po. Congratulations at may 7 araw pa po tayong buburuin. Sana po hindi lang tatapos ang ating commitment para sa simbang gabi ito. Mga kapatid, pakitanong po ninyong katabi. Pakitanong po. Na-excite na po kayo yung tanong. Pakitanong po, anong favorite subject mo noong nag-aaral ka pa? Kung hindi ka lang estudyante, mausap mo, tanongin mo, anong favorite subject mo? Recess? PE? Dismissal? Nagtataas mo siguro grade natin sa mga subjects ngayon. Ano pong subjects? Pakitanong lang po. Social, trigonometry na. Iba-iba po ang ating favorite subject. Kapag nagbara pa tayo, malamang yung mga ibang magsasabi, Father, paborito ko po ang math. Father, paborito ko ang science. Father, paborito ko ang religion. Iba-iba ang favorite subject natin. Pero mga kapatid, tanongin ko lang kayo. May nagsabi pa sa inyo, favorite ko, Father, ang kasaysayan o history. Pakitaas ang kamay. Sa nagsabi, history, favorite subject ko. Taas po kamay. Pakitaas na po, pamaya. Ngayon, tanongin ko kayo tungkol sa history. Magkabukingan na. Hindi ho. Mga kapatid, bakit ilan lamang nagtaas sa history? Bakit? Bakit ilan lamang mo may paborito sa history na subject? Dahil minsan ito ay boring. Minsan boring ang ating kasaysayan. Bakit? Dahil minsan, ano ang mga pinag-usapan natin dito? Pinag-usapan natin ang mga tao, pangalan ng mga tao, ng mga lugar, ng mga petsa, at pilit pa kung minsan pinapamemorize sa atin ang mga petsa na kung tutusin, wala naman tayong kinalaman sa kanila. Anong pakialam natin? 18 pa naman. Kung di na pala pakialam natin, medieval ages pa naman. Bakit ko kailangan alamin ang nakalipas? Kaya mga kapatid, kung minsan napakahirap mo, ayaw natin ibigay ating puso, ang ating pagkinig, ang ating sarili, kapag ang subject natin ay history. Subalit mga kapatid, kung dito, maganda rin ipaalala ulit sa atin, why is history important? Why is history important? Mahilig mo ba kayong manood ng maalaala ko kaya? Sino ba madalas manood ng maalaala ko kaya? Anong araw po ulit ang maalaala ko kaya? Anong araw po? Sabado. Sabado na anong oras? Iba-iba na po yata yung oras na ngayon. Anong ginagawa sa kwento ng maalaala ko kaya? Mike, anong ginagawa kay Charles Santos? Anong natatanggap niya? Sulat. May liham na laging hawak-hawak ni Charles Santos at dito pinabasa niya. Ano pong pambunga? Anong pambunga ng liham? Magkagustuhan ang mga pamilya at ang uso dito. Dear Child, itago mo lamang po sa pangalang X. Itago mo lamang po sa pangalang X. At dito na nagsisimula ang pagsalaysay ng tao nagpadala ng liha
tungkol sa kanyang sariling buhay. Mga kapatid, ano nakikita natin dito? Na sa letter center nito, pilit niyang binabalikan ang kanyang nakaraan. Dahil sa nakaraan ito, gusto niyang balikan ulit sa ringwain ng mga alaala sa kanyang buhay. Subalit dito pakay, hindi lamang basta balikan, kundi ulit tignan ano nga ba ang mga leksyon na natutunan. At pakay ng programa ito na sana may matutunan ang mga manonood. Hindi ko po pinupupon ang maalaala ng kaya. Kayo na po bahala kung gusto nyo manood o hindi. Pero mga kapatid, maalaala mo kaya. Yan ang tema natin sa araw ito kapag pinag-iiwan natin ang pangalawang simbang gabi ng tema natin, paglingon sa pinagulan, gabay sa daan ng kabanalan. Ulitin mo natin, wala po pala dyan, di po pala naka-flash. Paglingon sa pinagulan, ulitin po natin. Listen po tayo. Ulitin po natin. Paglingon sa pinagulan, ulitin po natin. Diyan po pala. Paglingon sa pinagulan, gabay sa daan ng kabanalan. Mga kapatid, sa araw ito, binabalik po tayo sa ating nakaraan. Maglalakbay po tayo pabalik nang sa ngayon, maging gabay ito sa ating daan patungo sa kabanalan. Kaya magandang tingnan natin, why is history important? Bakit po mahalaga na pag-aralan natin kasaysayan? Pero tingnan natin, why are we talking about history? Sa ating mga pabasa po ngayon, sinasalaysay po ang pangalan ng pagkarami-raming tao. Napakaraming tao na pwedeng banggitin sa ating Ebanghelyo ngayon. That is why we have to understand why should we value history. Bakit po kaya? Una, kung titignan po natin, ang kasaysayan ay pinapaalala po sa atin kung saan tayo nanggaling. Sabi ng kanina sa bungad, ang tao di marunong lumingon sa pinanggalingan. Ano po ito? Ang tao di marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Ang tao di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa panonooran. That is why history is very important, because through history, we come to realize saan tayo nanggaling. Where did we come from? Sino-sino mga naging Europeo at ano-ano ang kanilang mga naging pag-uugali, ano-ano ang kanilang mga naging katangian. Kaya pala ako kulot, dahil sa ganito nung panahon nila, kulot siya. Kaya pala ako puti, dahil pala galing ako sa lahing Kastila. Kaya pala ako matangkad, o kaya pala ako maunano, dahil pala mga Europeo, mga kapon. We come to understand who we are because we determine our history. Mahalaga po na balikan natin ang kasaysayan dahil dito nalaman natin kung sino tayo. Ngayon po, tingnan natin sa ating Ebanghelyo, marami pong pangalan na nabanggit. Ilang babae po ang nabanggit sa ating Ebanghelyo? Ilang pangalan ng babae? Isa lang po dyan si Maria. Bukod kay Maria, ilan? Kung tunay po tayo nakikinig sa ating Ebanghelyo. Sino po nagsasabing isa? Pakitas mong kamay. Dalawang babae ang nabanggit sa Ebanghelyo. Maghulaan na tayo. Tatlo. Okay, at least nagkasa mo ng kamay. 4. 5. Ano yung